Guys, it's time for drama updates. Please don't forget to subscribe my video. Sa madilim na silid, nanginginig sa takot si Sylvia habang walang tigil ang kanyang pagmamakaawa. Parang awa mo na, huwag mo akong saktan, ang paulit-ulit niyang pakiusap sa taong walang habas na dumukot sa kanya. Sa kabilang banda, matagal nang nagbabaga ang galit sa dibdib ni Angel dahil sa matinding inis at inggit kay Sylvia. Gumawa siya ng masamang plano, sisiguraduhin niyang magdurusa ito sa kanyang mga kamay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Angel, mabilis niyang dinukot si Sylvia at dinala sa isang lumang basement, isang lugar na napakalayo sa kabiasnan, kung saan kahit anong sigaw ay walang makakarinig. Buong lakas na sumisigaw si Sylvia hanggang sa magpaos ang kanyang boses, umiiyak, kumakatok, humihingi ng saklolo, ngunit tanging malamig na pader lamang ang sumasagot sa kanya. Samantala, sa labas ng basement, hindi mapakili si Marco. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang kanyang magulang. Ngunit walang sumasagot. Unti-unti nang nilalamon ng kaba at pag-aalala ang kanyang dibdib. Nasaan na nga ba sila? Sa kabila ng gutom, takot at panghihina, hindi bumataw si Sylvia. Patuloy siyang nagmamakaawa sa dumukot sa kanya, kumakapit sa kahit katiting na pag-asa. Gusto ko pang mabuhay, may mga pangarap pa ako, bulong niya sa sarili habang lumuluha. Ngunit tila bato ang puso ni Angel habang pinagmamasdan si Sylvia na nanghihingalo sa takot. Wala siyang maramdamang awa, nakatitig lamang siya rito. Nagdadalawang isip, bubuhayin pa ba niya ito o dito natatapusin ang lahat? Isang kwentong puno ng galit, paghihiganti at pag-asang kumakapit sa buhay. Ito pa lamang ang simula ng mas matindi, mas mainit at mas nag-aalab na mga tagpo. Sabay-sabay nating tunghayan ang susunod na kabanata ng Apoy sa Dugo.